水深，水深。Finally, so after 1 year na hindi tayo nakapag-climb, ngayon December 11, mamaya December 12 is akyat tayo sa Mount Kabunyan. Hopefully maayos yung weather. Andito na tayo ngayon sa sa Mayflower and inaantay ko lang yung van na magpipick up sa amin. So dinner muna bago tayo umakyat sa Benguet sa Mount Kabunyan. Hopefully maayos yung weather kasi bago umalis ng Manila, bago umalis ng bahay nag-uulan. Hindi pa nga nakakalayo ng bahay, basa na kagad yung pants. Anyway, so hopefully maayos yung weather and maayos yung climb natin para quality yung natin, yung year-end climb natin. Strawberry taho dito sa Baguio. Okay na po, sir. Thank you. We just arrived dito sa Baguio and 17 degrees Celsius. Just buying out our pack lunch para pagtapos ng pagtapos ng trek may kakainin tayo. So we just arrived dito sa Bacun. Alas 8 ng umaga. Medyo hardcore yung travel. Parang intestine yung road. Zigzag. And andito yung grupo. Gearing up para preparing for the climb. Good weather. Check this view. Hindi nyo lang sa amin. Picture, video, kaya bahala. Sa drone, ang problema. Kaya papunta doon, walang problema tayo sa drone. Basta hangganan, summit, ang problema sa solo drone. Gawin natin yun. Look at this beauty. Tipong naglalaro ka ng sport. Pagpagod ka, kahit anong sport, futsal, street soccer, basketball. Pagpagod ka, tignan mo lang yung paligid mo. Oh, see? Tanggal ang pagod. So right now, we're passing through the hanging bridge. Eto. That's it. And ayun, sa paligid natin ng kabundukan. Hindi ko alam kung nakikita sa view dito sa video. Pero for me, mukhang tao yung bundok ko. Kasi may ilong, may mata. Anyway, so ito na yung hanging bridge.
So that's an hour of trekking. Medyo banayad pa rin yung nilalakaran. Nararamdaman ko na kagad yung hingal. I don't know why. Siguro I'm not in good condition. Kaya pa naman. Kaya naman. Mainit yung sikat ng araw pero malamig yung hangin. Kaya mabilis din yung recovery natin. Pwede ba magbad lang? Yun na. So nag-start na ng ascend. Kanina kung puro descend. Ngayon puro ascend na yung trail. Mali ata ako ng pre-workout kahapon. Nag-legs ako bago umakyat ng bundok. I can feel the pain. Hours na tayo nagtatrek and ngayon I think we're halfway na, tapos nasa gilid na tayo ng kabundukan. Kanina medyo dense yung forestry. Sa likod ko yung second bridge, hanging bridge na pinuntahan ay dinaanan namin. Tapos ito na yung yung start daw ng mahirap na ascend. Yun yung hanging bridge, oh. Kasi yun, stiff. Siyempre, after ng tough climb, there should be a reward. And the reward is this. Oh. And yung second reward is syempre yung mindset. If you're focused, kahit gaano kahirap yung climb, nagiging tough yung mindset. And pag tough yung mindset, tough yung body. It makes you more better person. Beauty of climbing. 3 hours. Magpo 4 hours na pala. No, 3 hours. 3 hours of trekking. Mahirap. Masarap na mahirap. Tapos nakaharap ka pa sa sinag ng araw. Madalas yung ascend na man-made, may bakal naman. Tuloy-tuloy na ascend. Tulad dito. Pero it's very challenging. Kaya masarap din talaga akitin. So, ang estimate daw namin is, pag ganito yung pacing namin, 1 PM summit. One of the things na lagi kong sinasabi sa vlog ko is wag niyo masyadong tingalain yung bundok kasi ma-overwhelm kayo dun sa taas. So instead na tinitingala nyo siya, always look at the present step. Hindi mo mamalayan na malayo na yung nararating mo. Tapos appreciate the beauty of the backtrack. Tingnan nyo naman yan. So without knowing na malayo na yung nararating natin, pagtingin mo sa likod mo, maganda na yung pathway, yung tinahak mong daan. Maganda na yung view. So that's the reward. Spring water for refreshment. Inabot kami ng lunch break. Jollibee sa gitna ng bundok.
Lunch break is done. We're back on track. Oh. Sabi ng tour guide namin, yung dinaanan naming stairs kanina na very steep is just an appetizer doon sa Stairway to Heaven. Time check, 12 noon. So early lunch and bakbakan ulit na akyat. I know it's just fantasy pero parang it feels like we are the Fellowship of the Ring. It reminds me of the Hobbits, yung mga nilalakaran ng mga the elves saka ng mga hobbits. Tignan niyo yung paligid oh. Major hike ba to? Major hike pala to. Galing. So we're climbing the major hike. Okay, so right behind me, ang tinatawag na Stairway to Heaven dito sa Mount... Ano ba to? Wala, nawala sa isip ko. Ano pangalan ng bundok na to? Kabunian, sir. Kabunyan. Grabe yung bundok, Nakakalimot. So right behind me, yung tinatawag nila na Stairway to Heaven dito sa Mount Kabunian. Again, this is a major hike pala, no? So, stunning scenery. Yung tour guide namin nauuna na. Ayun. Yun yung tour guide namin. Nauuna na. At least kahit papaano, medyo malamig na yung hangin, pero mainit pa rin yung sinag ng araw. Ay, wala na. Hindi nakita. Ito yung rason kung bakit lumalamig yung hangin. Yung mga ulap sa likod. Oh my goodness! Wow! Hindi pa ba niya nakuha? Hindi pa, nasa taas eh. Manipis yung tangkay eh. Marupok kasi yung ano eh. Ganyan, pine tree. Woo! So the story behind that, yung drone kumapit dun sa puno, nagkamali ng landing. Yung girls ng Tondo FC, ito yung inaasam yung bundok na akitin. I highly recommend na before you trek this mountain, mag-prepare kayo physically and mentally. Tough mountain to conquer and worth it. Kahit mahirap, masarap naman siya.
up ahead me. Ito na yung summit. Ah. Yeah, summit. The sweetest sight dito sa Mount Kabunyan after long trail. We started 8 a.m. We finished at 2 p.m. Tough trail. In my experience sa pagbubundok, this is one of the toughest mountain that I face. Sarap naman. So once again, the summit of Mount Kabunyan. Walang clearing. Pahinga lang konti, tapos I'll try to do some freestyle football tricks dito sa summit. While waiting dun sa mga kasama namin na ma-achieve din tong summit, here's my take sa pagbubundok, especially ngayon sa experience namin dito sa Mount Kabunyan. It pushes me more kasi ang hirap eh. Ito yung one of the toughest na experience ko. There was a point na sasabihin ng utak mo ang hirap, tigilan mo na yung ginagawa mo. Parang you started it, you need to finish it. Once you achieve the summit, hindi pa tapos yung journey mo dun. Kailangan mo pang bumaba para masasabi mong tapos na yung journey dun sa mountain na yun. So as a person, it pushes you more to finish what you have started. Appreciate yung journey. Continue lang. So, watch your step lang, what's on the present. Ingat lang dun sa tinatahak mong daan. We're here pa sa summit, still waiting. At least mga 5 minutes na kami nag-aantay, still waiting for the other mountaineer na kasama namin. Yun din yung isang challenge ng mountaineering, ng pagbubundok. Once you achieve the summit, hindi mo alam kung may clearing. As of the moment, walang clearing, medyo naambon pa. Kung nakikita niyo yung paligid, puro clouds. So yung beauty ng paligid hindi makita. Kaya ewan, sana pagdating ng grupo namin maayos yung mawala tong clouds na to sa paligid namin. Medyo napagod ako Ang daming ascend. It's a good journey. So I hope yung mga Tondo FC players natin, especially the ladies, i-encourage na puntahan nyo to. Magandang challenge to para sa inyo. Hopefully, pag napuntahan nyo to, magustuhan ninyo yung challenge na ibinibigay ng bundok ng Kabunyan. Mount Pulag is, they call it Playground of the Gods. Ito namang Mount Kabunyan, it's Home of the God. I finished the Playground of the God and I finished the Home of the God. Cheers! Yun na nga, so Sana binilisan mo na lang sir, para kahit mag-isa ka, selfie-selfie ka na lang yan. pagdating din namin wala nang clearing Kami na una wala na rin clearing. Yun na nga katulad ng sinasabi ko kanina, ito yung isa sa mga tragic times ng pagbubundok. Sa paglalakad mo, maganda yung weather. Pag-arrive namin ng summit. Eto, white background, walang clearing. Pero nakapag-video naman tayo kahit papaano. Nakakuha tayo ng little bit of freestyle footage. Pero umulan. So nagkaroon ng konting kaya naka-jacket na ako. Kasi umulan. Pababa namin. Sana wag lumakas. Pero dumidilim na. Hindi na makita yung daan. Pagdating ng buong grupo, picture, tapos kailangan na namin umalis kasi baka lumakas ang ulan. Siguro I'll go back dito sa bundok na to, revenge, kasama ng ibang athletes natin sa Tondo FC. 3:30 PM. So ganito daw pala pagka magpasa ng 12 o'clock dito sa summit ng Mount Kabunyan.
Wala makita. Hmm. Sana umabot kami dun sa ano. Yung sa nakita natin basketball court kanina. May liwanag pa. Tingnan natin kung kaya pa ng hita ko. Ang ganda kasi ng view. Gusto ko mag gumawa ng a little bit of tricks. Football freestyle tricks dun sa basketball court na yun. Sana makababa kami ng may liwanag pa. Time check. Sa inyo yung ito. Ay, hindi po. Tanggalin ko na lang. Sige po. Thank you. 7:33 PM and finally nakababa na kami. Food trip. Kaway naman kayo, guys. Ito siguro yung pinakamahabang trekking experience na nakita ko. Tapos very challenging. Inabot kami ng gabi. Inabot kami ng dilim sa trail. So walang ilaw. Oh, parang ganoon na nga. Parang naliligaw kami. Parang walang katapusan. Landslide, tapos nadaan mo ulit, di ba? Tapos paulit-ulit yung dahil sabi ko, ginawa ka, diretso lang. Tinola. Hindi na kami nag-uusap eh. So that's our dinner. Every year, panata ko na sana kahit isang beses makaakyat ako sa bundok. Especially pag December, para i-celebrate ko ang nagawa ko sa buong taon. Sa Mount Kabunyan, na-relate ko kung paano ako na-challenge sa taong 2025 at paano ko ito hinarap. Patuloy lang sa paghakbang papunta sa goal mo, maliit na hakbang man ito or isang leap of faith. Basta wag kang hihinto at wag mong isipin ang hindi maganda.